pagdating yan sa player ka mamaya. Pero let's just assume The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Para sa ating tabang legal, isang ginang mula sa Del Rosario del Carmen, Minalaba, Camarines Sur ang dumulog sa ating programa ngayong hapon upang ireklamo ang kanyang umanong mapanakit na asawa at hindi nito pagsusustento. Reklamo ni Romelia Cristil Latombo Pongpong, 2 taon pa lamang daw mula nung ikasal sila ng kanyang asawang si Jason Moreno Pongpong ay nagawa na siya nitong saktan. Makailang ulit pa raw itong nangyari hanggang sa magkasundo silang maghiwalay na lamang ngayong taon. Ngunit ang kasunduang patuloy na magsustento si Jason sa kanilang 3 anak ay di umano natutupad. At ang masakit pa rito, ang mga gamit na naipundar ni Romelia at ang 4-piece cash card, tila ayaw umanong ibalik ni Jason sa kanya. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Romelia Cristil Pongpong, 37 years old po. 15 years pong kasal sa aking ex-husband na si Jason. Andito po ako ngayon sa tabang ora mismo para po humingi ng tulong na gusto ko po makuha yung aking mga gamit. Pinundar ko po talaga siya at yung sustento po para sa 3 anak kong lalaki. Dahil nahihirapan po ako sa panahon ngayon, wala po ako trabaho, hindi po ako makakapaghanap buhay dahil nag-aalaga po ako ng aking 3 anak. Sana po matulungan po ako ng tabang ora mismo. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ni Romelia at ngayon makakausap natin siya para sa detalye. Nasa telepono ngayon si Romelia. Magandang hapon sa iyo, Romelia. Hello po, magandang hapon po. Tama ba, Romelia o Romela? Romela po, Romela. Romela, okay. Romela, kailan pa kayo nagkasundong maghiwalay nitong asawa mong si Jason? Noong last February po, nanawagan po siya sa akin na pumunta daw po ko ng barangay nila para, yun na nga po, binawi ko po yung anak ko tsaka yung ibang gamit ko po sa small business ko. Tapos po, nakiusap po siya na pagpirmahan na daw po kami ng agreement for separation po para wala na daw po kami pakialaman sa isa't isa. Okay, so bago pa man kayo kita sa barangay, dati na kayong hindi nagsasama? Opo, naghiwalay na po kami. Okay, so bakit umantong sa ganitong sitwasyon? Ano ba yung nangyari sa inyong relasyon? Bakit umantong sa paghihiwalay? Ano po kasi ma'am, na-drain na po ako ma'am. Almost 15 years ko siyang pinagtiisan na ganyan. Alos lumuhod pa po ako sa kanya. Sabi ko magbago ka na for the sake of family. Pero wala po siyang, mas lalong naglala. Kasi pag umuwi po siya galing sa trabaho, lagi po siyang lasing. Tapos po nagwawala, mga gamit kong punda, winawalaan niya.
dumating po doon sa point na pinuntahan ko po siya sa trabaho niya kasi nagiinuman po daw po sila. Tapos pagpunta ko po doon, ano na po yun hating gabi na, alauna na. Pag uwi po ng bahay, halos parang pinalipad niya yung tricycle. Tapos, hinabol niya po ako ng itak. Etong mister mo, mapanakit? Or ano yung trato niya Opo. sa'yo? Opo, sobra pong mapanakit. Kahit po yung magsalita po siya, lagi niya po kami minumura. Okay, so bago pa man kayo nagpakasal nitong asawa mo, Romela, nakilala mo ba siya ng lubusan? Hindi po. Bakit? Hindi ko po siya masyadong Okay. kilala. Almost 3 months lang po siya. Almost 3 months lang kayong naging mag-boyfriend and girlfriend. Pagkatapos nun, nagpakasal na kayo. Opo. Ayun, so may... Kasi nung time po na yun, parang natutunugan ko na may tinatakasan siyang isang obligasyon eh. Kasi meron siyang naanakan daw po. So prior pa man... Kaya parang, Prior pa man siya lumagay sa buhay may asawa, meron na talaga siyang parang tinatakasan na ibang babae. opo, pero aside po doon, meron na po siyang nauna pang isang naanakan. Okay. So may history pala talaga itong asawa mo, no, na Dahil pangalawa po. pangbababae. Opo, nung time na yon may dalawa na siyang naanakan. Okay. Yung mga anak mo, kasi nababanggit mo, Romela, na ikaw ay sinasaktan. Kumusta yung Opo. mga anak mo ba? Nasasaktan din itong asawa mo? Ang alin po, ma'am? Yung mga anak ninyo? Opo, siguro po sa pagdidisiplina po, ganun po. Okay, sa pagdidisiplina. So hindi naman katulad ng pananakit sa iyo, ano. Sa tingin mo, ano ba yung mga rason bakit kayo mantong sa pag-aaway to the extent na sinasaktan ka na niya? Siguro po, nung ito pong last year po, na 2024, naipasok ko po siyang isang project po. Kasi mayroon po akong small business po, nag-catering din po ako. Kaso lang po, na-toss up po siya dun sa clients ko na kung naghanap ng foreman, edi naipasok ko po siya. Pero mula nung pumasok na po siya, as naging foreman na siya, lagi na siyang hating gabi umuwi, lasing. Tapos doon na po, lagi nang mainit ang ulo niya. Tapos parang nawala na yung amor sa akin. Kahit po sa negosyo ko, hindi ko na din po siya kinukuha as driver, ganun po. So nung naipasok mo siya ng trabaho, parang nag-iba yung pag-uugali, po. lumamig Hindi na po yung na-reach. lumamig na yung dating mainit yung pagmamahalan, nag-iba na siya ng trato sa'yo. So sa tingin Opo, mo ma'am. ba yung mga rason na yun, pwedeng meron na din siyang iba? Hindi ko po alam. Hindi ko po masasabi pa nung time na yon. Okay, so ang alam mo lang ngayon, nagbago na ito ng trato sa'yo. Opo, nagbago po siya ng trato. Okay, binabanggit mo kanina na halos lumuhod ka na sa kanyang harapan para lang magmakaawa. Lumuhod po ako, ma'am. For the sake of family po, magbago lang siya. Bakit ginawa mo yon na halos lumuhod ka, magmakaawa? Ibinaba ko po yung pride ko. Kahit po ganito ako, nagninegosyo. Ibinaba ko yung pride ko kasi mas importante yung pamilya. So ano po yung naging epekto sa'yo na halos umiiyak ka na siguro gabi-gabi, apektado Doon ka po na? nag-umpisa, nawala na po yung respeto niya sa akin. Yung hiya niya, nawala na din, yung pagpapahalaga lahat. Kasi kaya kong gawin para sa pamilya. Okay, ano naman yung naging reaksyon niya na ipinakita mo sa kanya na parang hinahabol mo siya, parang hindi mo kaya na wala siya, na halos makaawa ka na? Ano yung naging epekto sa kanya? Yun na po, ma'am. Yung lahat ng gusto niya po, binibigay ko. Pag sabi niya, iinom daw ng grills, 3K ganito namin sa isang gabi, pero halos maganda kuba-kuba na akong hanap buhay sa part na yon. Pag sabi niyang inom, ako pa yung nagagastos. Tapos pag sabi niyang hotel, kahit pwede naman nasa bahay na lang, mga ganun po, mga part na puro gastos po, halos gusto niya talaga akong madrain, lahat ng bulsa ko madrain niya. Okay, pag sinabi niyang hotel, ano yun? Opo, yun po doon. Sa hotel- Nagastos ako. sa hot- Kasi siya po nagda-drive sa akin kapag may mga dinideliveran ako. Okay, so ibig sabihin, lahat ng demand niya ibinibigay mo?
Yes po, pati po lahat po, damit niya, sapatos, jacket, lahat. Okay. Paano dumating sa punto na nagdesisyon ka na din na ayaw mo na? Siguro po yung nakita kong wala na akong nakukuhang respeto po. Yung drain na ako, na halos nagmamakaawa na po ako sa kanya, wala talaga po na. Okay, so parang ikaw din mismo nakaramdam ka ng awa sa iyong sarili, kaya nagdesisyon Yes ka po, na ma'am. Sobra po, ma'am. Sobrang awa sa sarili, ma'am. Halos yung mental ko, ma'am, nawala. Na-drain ako lahat. Yung goal ko nawala, ma'am. Naggastos pa ako, ma'am, ng kasal namin. 2 years lang namin this year. Buong kasal. Gastos ko. Ibig sabihin, ikaw talaga yung nagbigay ng halaga sa pamilya ninyo, sa pagsasama ninyo, pero parang siya, walang halaga lang ito sa kanya. Okay. So, Romela, kailan ka nagdesisyon na umalis sa inyong bahay? Nitong ma'am, December 31 po last year. Pero, noong February po, January 15, naiuwi niya po ako, nagbigay pa po ako ng last chance. Pero for the 1 week po, nainuwi niya ako doon, ni minsan di ako tinignan, ni minsan di ako kinausap kung kumain na. Pagbaba pa lang po ng motor, mas hinahanap pa yung mama niya kaysa sa akin. So anong ginawa niya sa akin pag uwi ako? Nang inuwi ako ng time na yun doon, parang binawali-wala yung last chance ko. Okay. So, binigyan ka ng pagkakataon na parang magsama ulit tayo, pero wala rin, parang ini-ignore ka lang, parang wala kang nadamang pagmamahal, wala kang nadamang pagrespeto, kundi nadagdagan lang yung sakit na nararamdaman mo. Yes po, sobra po. Okay. So, Romela, nababanggit mo na umalis kayo doon sa bahay. So, yung pag-alis ninyo, ano lang yung mga bit-bit mo? Meron ka bang mga dalang gamit? Damit lang po, ma'am. Damit lang. Damit lang. So, marami kang gamit na naiwan na naipundar mo. Opo. Pero nung last time po, nag-usap po kami sa barangay, yun nga po, nilaban ko po yung 2 anak kong maliit. Tapos po, kinuha ko po yung mga konting gamit ko po sa catering. Pero yung iba pong mga gamit, andun pa po yung mga kalderong malalaki. Okay. Lahat yung oven ko, steamer, lahat po. Pati appliances sa bahay. Okay, linawin lang natin, Romela, yung paghihiwalay nyo ni Mister, ang dahilan nito ay dahil parang sa panlalamig na ni Mister sa'yo, yung hindi ka na naasikaso, wala nang nararamdamang pagmamahal, pero wala naman na involved na ibang babae. Ma'am, marami po nag-chat sa akin, ma'am. Parang nagiging punta nga eh. Nasabi pa sa akin, te, tagal ka na nilulugo ng asawa mo. Wala kang alam. Parang nagiging tanga po ako, nagbulag-bulagan lang ako, lahat po ginawa ko yun. Okay, so marami kang natatanggap ng mga impormasyon na si Mister ay maraming babae, pero wala ka namang nakita or wala ka namang ebidensya. Di ko po mami nahanap kasi ayaw ko pong malaman, ayaw ko din pong makita. Ayaw mong malaman, ayaw mong makita at hindi ka na din interesado. Yes po. Ayan. Magandang hapon, Nanay Romela. Opo. Opo, ilan po ba yung anak po ninyo ni Jason? 3 po. 3. At sinasabi mo kanina, 2 yung nakuha mo sa kanya. So, ibig sabihin, Opo. yung isa nasa kanya. Naiwan ko po yung panganay ko, pero ito pong last may catering po kami ng San Jose. Nagpakuha na po siya sa akin. Kasi sabi niya, kasama na daw po sa akin at napabayaan daw siya. Okay. So, ibig sabihin, nasa iyo yung 3 yung anak. Yes po. Apo, Nag-aaral po lahat. Apo, lahat po ba ito lalaki? Yes po, lahat po lalaki. Ayan, ilang taon na po itong mga anak po ninyo? Yung panganay ko po, 13 years old. Yung pangalawa po, kaka-8 niya pa lang. Yung bunso, 5 Ayan. years old. Opo, sa ngayon po ba, ano yung trabaho na ni Jason? Dati po ba itong nagtatrabaho din sa dating yung pinasukan na trabaho? May iba na po atang kontrata. Kasi ang pagkalam po, nagmamayabang po ata sa barangay nila. Ang sabi, foreman po siya. Marami na daw nabiling hektarya, ganon. Nalaman ko pa nga po, nag-abuloy sa patay kahit di niya naman ka mag-anak, naggastos ng 5,000. Pero ano yung
how about naman yung panggastos ng mga anak nyo? Na nakapagbibigay naman ba ito si Jason? Hindi po, ni piso po. Nakapagbigay po siya last time ng February po. 3 beses po ng grocery. Pero nalaman ko po, may nalaman po akong taga ron sa kanila. Wini-withdraw lang po yung loob ng ATM ko, yun din naman po ang binibili. Tapos parang sinasampal pa sa akin ang yung sinasabi niyang galing daw sa bulsa niya yung binibili niya. Ah, okay. So, ibig sabihin, yung sarili mo rin na pera, yung binibigay dun sa mga anak mo. ATM po sa purpose po. Nasa kanila po. Yun yung naiwan mo. Isa sa naiwan mong gamit dun sa kanya. Yes po. Ayan, pero nung nagsasama kayo nitong si Jason, kamusta naman ito bilang asawa at ama sa mga anak po ninyo? Sa totoo lang po, mas mabuti pa nga po yung simple lang eh. Kaysa nung medyo umaangat na yung mas ini-improve ko na yung pagbuhay namin, parang mas lumala tuloy. Opo, pero sa tingin nyo po ba, mahal ni Jason itong mga anak ninyo? Hindi ko po alam kasi birthday po, di naman po pumunta. Siguro, kahit nga po, nung nagbagyo, hindi po kami kinumusta o ganun po, wala po. Okay, so simula ng February, hindi na nagsustento itong si Jason. Opo. Ayan. Pero nung nagkahiwalay kayo at sinabi mo na nagkausap kayo sa barangay, ano po yung napagkasunduan nyo, especially regarding po dito sa mga bata? Basta po, pinaka-tandang-tanda ko po, sinabi po ng mother niya na wag ko daw obligahin ang anak niya na mag-support po sa mga anak ko. So, pakiulit nga, ma'am. Wag daw obligahin yung anak niya na magbigay sa kanya. So, nakialam? Base yun sa nanay. Sa nanay. So, nakialam yung nanay ni Jason. Pero natupad ba ito na yung napag-usapan ninyo? Totoo naman po. Di naman po talaga sila nag-obliga na magbigay po ng sustento. So, ibig sabihin, sa barangay pa lang, doon na nag-demand na hindi magbibigay itong si Jason. Opo, yung ina niya nagsabi. Ayan. Nung sinabi ng ina ni Jason ito patungkol sa'yo, ano yung, kumbaga, sinabi mo rin sa kanya na hindi ito magsusustento sa mga anak mo? Umuo na lang po ako ng time na yun para makuha ko lang po yung 2 anak ko. Tapos po yung mga gamit. Kasi halos gusto niya pa po kong saktan sa loob ng barangay eh. Sa harap po mismo ni Kapitan. Okay, so ibig sabihin, hindi ka na nag-demand nung pag-usap nyo sa barangay. Opo, Bagkos ang ginusto mo na lang ay makuha po itong 2 mong anak. Opo. Ayan, so pumayag naman itong si Jason na mapunta itong 2 mong anak sa puder mo. Opo, kasi inano ko po yan sa DSWD. Sabi ko, mag-ano ko ng time na yan sa Bausi kung hindi ko yan makukuha mga anak ko. At yung pagkakakwento mo, mga ilang buwan, yung panganay mo naman, ang nagdesisyon na mapunta na sa'yo ito. Ano po, siguro mga 2 months po siguro. Pinatapos ko muna po yung pag-aaral niya kasi doon po siya nag-grade 7. At ito ma'am na sinasabi mo na for fees na card, nasa kanya ba ito ni Jason? Yes po, yung cash card po. May nagsabi din po sa akin na hinahati daw po nila. So ang, kumbaga, yung nakukuha na pera dun sa card ay ginagamit ni Jason imbes na ikaw yung manginabang. Opo. Pero kanino ito nakapangalan, ma'am? Sa akin po. Ayan. So ito yung gusto mong mabawi sa kanya. Yes po. Ayan. Pero dito regarding sa sustento, ano yung gusto mong mangyari, ma'am? Ang sa akin lang po, okay lang kung ayaw niya po magbigay ng buwan-buwan. Magbigay po siya sa akin ng pampuhunan ko para makapag-umpisa kami. Kasi yung bahay po, nandun sa kanila. So it means po, nag-rent po ako ng bahay ngayon para may matirahan kami mag-iina. Kasi kung wala po, pupulutin po kami sa daan mag-iina. Pero itong bahay na sinasabi nyo na iniwan mo sa kanya, bahay po ninyo ito? Opo, ginastusan ko din po yan. Ayan. At ngayon, ma'am, ay nandito kayo sa aming program. Ano po yung pinakagusto nyong mangyari ngayon? Yun po, makuha ko po yung mga gamit po, yung ATM, tsaka po yung yung sa sustento po. Kung ayaw niya man po magbigay ng buwan-buwan, either pang malaking pampuhunan na lang po para pang-umpisa namin mag-iina.
Okay, Sige. so partner, dahil yan ang kagustuhan ni Romela na maibalik sa kanya itong cash card at bigyan ng pangpuhunan para naman makapagsimula sila ng kanilang mapagkukunan ng pang-araw-araw. Para sa reklamo yan, makakausap din natin sa kabilang linya ng telepono ang asawa ni Romela na si Jason Pongpong. Jason, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Ayan. Okay, Jason, kumusta ka ngayon? Mabuti naman po. Naka-move na po. Mabuti ka pa. Nasa maayos kang kalagayan at naka-move on ka. Naka-move on ka na. Pero alam mo ba, itong pinagdadaanan ngayon ng asawa mo na hirap sa Alam ko buhay. po, ma'am. Alam ko po. Alam ko po. Okay, alam mo. So ano yung masasabi mo? Ma'am, lahat ng sinabi niyan, ma'am, puro sinungalingan po. Lahat, halos lahat. Lahat po. Lahat po. Dahil sa isang banda, ma'am, ngayon lang ako, ma'am, naging ganito sa kanya, ma'am. Umpisa nung nahuli ko po siya na may lalaki siya. Oh, Ma'am, inalitin ako niyan, ma'am, ilang taon. ibig mong sabihin lahat ng binabanggit ni Romela na sinasaktan mo siya, tinitiis mo Hindi, siya, ma'am. halos... Kabaliktara yan, ma'am. Magaling po yan, ma'am. Baliktad, ma'am. Tapos, Paano mo nasabi na paano mo nasasabi, Jason, na inaalipin ka ni Romela? Ma'am, kahit nasa trabaho, kanyang pinapahiya po ako niyan. Para masunod ko lang yung gusto niyang mangyari. Sinisigawan ako niyan, ma'am. Kung tratuhin ako niyan, ma'am, hindi asawa. Ako pa nga, ma'am, nagluluto ng pagkain ko, ma'am. Dadaling ko sa trabaho ko. Kasi palagi yan, ma'am, ma'am, tanghali na kung gumising. Kasi, ma'am, addict yan, ma'am, sa dating apps. Dating app. Addict sa dating app. imposible naman. Yes po. Okay, addict sa dating app. Nababanggit mo na ikaw yung nagluluto, ikaw yung nag-aasikaso ng mga dadalhin mo sa trabaho. So sa pakiramdam mo, yung trabaho ng isang misis sa kanyang asawa ay hindi nagagampanan ni Romela. Yes po, ma'am. Marami makakapagpatunay niyan, ma'am. At paano mo nasabi na addict itong si Romela sa dating app? Yan, ma'am, nahuli ko po siya na palaging may kausap, ma'am, yung mga malalaswang mga mensahe nila, ma'am. Naguhubad, nagaganyan. Actually, ma'am, may pinasa nga ako, ma'am, sa inyo, eh. Okay, so, wait lang may mga, kasi nababanggit mo na addict sa dating app, may mga hubad na larawan, may mga sweet messages. Meron ka bang patunay sa mga binabanggit mo na yan, Jason? Meron po, ma'am. Pinasa ko na, ma'am, sa nagdapan niyo po. Oh, okay. At meron pa nga ako, ma'am, dito, ma'am, yung pina-print ko na po. Ma'am, ni minsan, ma'am, hindi ko yan, ma'am, sinaktan. Ako nga sinasaktan yan, ma'am. Pinagtatawanan na nga ako, ma'am, sa barangay namin kasi tinatawag na ako, ma'am, na buhay na dok, takot sa asawa. Kung ginagamit niya po yung panakot sa akin, ma'am, para po maging okay siya, siya yung maging biktima. Okay, wait lang. Sandali lang, wait lang, Romela. Si Jason muna, kasi kanina, ikaw yung tinanong namin, pinasagot ka namin. Ngayon, Jason, binabanggit mo na meron kang ebidensya. So, Meron po, ma'am. ang sinasabi Pinasa ko mo, naman sa inyo, ma'am. naipasa mo na sa amin. Okay, ano yung mga ebidensyang yon? Yung conversation nila, ma'am, ng lalaki, na nagsisex sila through online. Conversation nila, Romela at ng lalaki, Tapos yung lalaki, ma'am, nagsisex sila through online video call. nagsisex online. True chat, Yes po. partner. Okay, so... Tapos yung sinasabi niya, ma'am, na almost siya nagdala ng pamilya namin ilang taon. Nagkakamali siya, ma'am. Kasi, ma'am, yung negosyo namin, ma'am, kami ang nagpundar niyan since 2019 lang, ma'am. Yung pagsama namin, ma'am, ako lahat, ma'am, ang nagtrabaho niyan, ma'am. Okay. Ngayon lang siya, ma'am, kumikita ng ganyan, ma'am, dahil sa akin, ma'am. Ayan, so baliktad. Pero gaano katotoo na halos nagmakaawa na siya sa'yo, lumuhod na? Ma'am, oo, ma'am, nagmag-awa siya, ma'am, sa akin. Nung una ko siyang nahuli. Okay. Pinatawad ko, ma'am, nagpakasal kami. Ang pangako niya, ma'am, hindi na siya uulit. Pero after, ma'am, ng kasal namin, 2 weeks or 3 weeks ata yung, ma'am, nahuli ko na naman siya, ma'am, na meron na naman
sa online. So, ibig sabihin nito, Jason, totoo na nagmamakaawa siya, halos lumuhod na dahil nahuli mo siya, na meron siyang mga ganitong gawain. Yes po, ma'am. Pero hindi siya, ma'am, nagmamakaawa, ma'am, na yung, ma'am. Kasi, ma'am, nung una, nagmakaawa siya. Pinagbigyan ko siya, ma'am, hanggang humantong pangako kami nagpakasal kami, ma'am, sa simbahan. Tapos, after man ng kasal namin, ma'am, sa simbahan, inulit niya na naman, ma'am. Tapos, nung inulit niya, ma'am, nung nahuli ko siya, hindi na siya, ma'am, humingi ng tawad sa akin, ma'am. Bagkos, siya na po, ma'am, ang yung paraging galit. okay, hindi naman Tapos, kaya, hindi may naman, oras, ma'am, na lumalayas yan, ma'am, na madaling araw. hindi kaya, Jason, na itong mga binabanggit mo ay para i-divert yung mga tunay na Hindi, ma'am, hindi, pangyayari? ma'am. Totoong nangyari po yan, ma'am. Totoong nangyari yan, ma'am. Okay. So, ibig sabihin, the reason why nasaktan mo itong si Romela dahil ilang beses mo siyang parang napatunayan mo sa sarili mo na ikaw ay niloloko nitong si Romela. Ano po, ma'am? Ano po? Okay. Ang sabi ko, kaya mo nasaktan itong si Romela dahil napatunayan mo na for the second time, niloloko ka na naman ni Romela. Hindi ko yan, ma'am, sinaktan, ma'am. Hindi na lang ako, ma'am, kumibo. Okay. So, ibig sabihin, walang pananakit na nangyari. Wala, ma'am. Wala, ma'am. Neither ko yan, ma'am, sinaktan, ma'am. Kahit tanungin mo po yan, ma'am. Okay. So, Kasi pag sinaktan ko yan, ma'am, susuntukin ako, ma'am, ng tatay ko, ma'am. Kabilin-bilin na ng tatay ko, huwag pong sasaktan kahit gaano pa yung kasama yung ginawa niya. So, gaano mo ba kamahal itong si Romela? Ano, ma'am? Gaano mo ba kamahal itong si Romela? Ay, sa pagmamahal, ma'am, binigay ko lahat sa kanya, ma'am. ayan. So, balikan natin si Romela, no? Ano ko, ma'am, mag-a-apply ako, ma'am, sa abroad. Sabi niya, huwag na, magnegosyo na lang tayo. Pinagbigyan ko siya, ma'am. Ayan. So, ibig sabihin, sinakripisyo mo yung pangarap mo na mag-abroad para makatulong sana sa pamilya mo Yes po. dahil sa kagustuhan ni Romela. Hanggang ngayon po, tingga yung mga requirements ko. Hindi na ako nakapag-abroad dahil sa kanya. Tapos, umalis yan, ma'am, naglayas yan. Lahat ng pera namin, ma'am, dala niyan. Bumalik yan, ma'am, ni piso wala. Okay, so balikan natin si Romela, no, para mabigyan din ng pagkakataon na magpaliwanag. Romela, ano yung masasabi mo na hindi ka daw ni minsan sinaktan itong ni Jason? Totoo ba ito? Yun na nga po yung mali sir. Kasi sa lahat po ng ginawa niya, halos wala po siyang ina-accept. Wala po siyang tinanggap na pagkakamali na ginawa niya. Yun po yung sa dating apps po. Totoo po yun, naghanap po ako ng madadivert kasi po, umuwi po yan na lagi ng hating gabi. Tapos di na din po siya tumatabi sa akin, nasa labas po siya, sa sala po siya natutulog. Tapos po, nalaman ko, nag-hotel po pala yan. Kaya pala siya laging bagong ligo pag umuwi. Ayan. So, dahil sa nalaman mo na Bagong medyo ligo. Bagong ligo, partner. may Uuwi. ginagawa na itong si Jason, nagawa mong mag-download ng itong dating app para kahit papaano ay makausap, merong Pero, makausap ka. I guess, Romela, Kasi sobrang depressed na po ako. Parang napansin ko lang po yun sa kanya. pero Romela, alam mo ba na mali yung diskarteng ginawa mo para lang Correct. mapansin ka ni Mister? Hindi ba pwedeng Yes, idaan nyo na lang sa pag-uusap? Yun nga po yung mahirap kasi lagi niya po yung pinapanakot sa akin para po hindi po ako magreklamo. Parehas pala kayong dalawa nagkaroon ng iba. Kung ikaw ay nagkaroon ng iba, Hindi po ma'am, kasi random people lang naman po yun ma'am. Hanggang? Wala po- Hanggang? siya Wait po lang. talagang Romela. talagang tulong. hanggang ano lang? Random people lang po, kausap-usap lang. Pero po siya, may ka-steady po talaga siya. Kabarangay niya din. Okay. Kahit sino naman, Romela, kung may mabasang ganon, hindi maniniwala na hanggang doon lang. Pero ikaw yung nakakaalam dyan, ano? Kasi hindi naman po ako umaalis sa kanila. Okay, pero ikaw yung nakakaalam niyan. Ngayon, ang tanong ko, sa tingin mo ba, yung ginawa mo na pakikipag-usap sa isang lalaki sa dating app, nagbunga ba ng maayos or mas lalong napalala yung problema ninyo? Opo, pang bumuka ko mga pinapakinggan, invalid po lahat ng emosyon ko, lahat po ng sinasabi ko, invalid. So, paano naman po ako justice yung ano nyo, yung sinasabi niya? Kasi po, lalo pa, mahating gabi siya umuwi, laging lasing. Kung sino-sino yung mga kausap niya. Siya nga po yung nahulihan ko, may agom-agom na siyang kausap-usap.
Okay. Sa So, cellphone na imo. Romela and Jason, sa tingin ko parehas na kayo may problema. Kasi kung si Romela, binabanggit niya na etong dating app ay ginawa niya lang para mapansin siya or para Correct. I don't know kung ano talaga yung main reason niya. Ito naman si Jason, walang inaamin partner na kung ano man, nasaktan niya ito kung ano. Pero Jason, Hindi inaamin. oo, pero Jason, meron ka ba Jason na ibang babae? Sinusa kasi yan, ma'am. Lahat na lang ng, kahit nga, ma'am, pinsan ko, pinagsisilusan yan. Inilot ko lang yung pinsan ko, ma'am. Anak ng kapatid ng tatay ko. Pinagsilusan yan, ma'am. Ano yan, ma'am, nang hindi maganda. Pinagsalitaan. Okay. Inilot ko lang yung pinsan ko. Okay, Jason, Sinusa kasi yan, ma'am. Jason, gaano katotoo na yung cash card ay nasa sayo? At ikaw yung Ay, wala sa gumagamit? akin, ma'am. Ano? Wala sa akin, ma'am. Italagay, sabihin nga natin, ma'am, nasa akin. Paano ko naman, ma'am, gagamitin? Kasi hindi ko naman mapalam ang password nun. Nasa kanya yun, ma'am. Alam niya kasi siya yung pinapaano ko minsan. Okay. Ayan. So wala sa'yo, ang binabanggit mo Jason, wala sa'yo yung cash card. Wala, ma'am. Hinahanap nga namin, ma'am, sa bahay para matigil na yung issue na yan. Ayan. Pero hindi pa talaga namin, ma'am, makita. Eto partner, tanungin ko si Romela, no? Romela, paano mo nasabi na merong nag-cash out dun sa card? Ano po, ano po? Paano mo nalaman na merong nag-cash out dun sa card? Opo, may nagsabi po sa akin na yung mama nila po ang mamahawak tapos inahati po nilang dalawa. Ayan, pero hindi ka naman pumunta mismo dun sa bangko para i-verify na talagang nag-cash out dun sa card. Tinignan ko po, zero balance na po. Pero sa pagkakaalam mo, nasa magkano dapat yung laman nitong ATM? Hindi ko po alam ngayong taon po. Ang tanong ganito na lang, ganito na lang Romela, may nakakaalam ba ng ibang tao ng password para masabi mo may nag-withdraw? Siya lang po, siya lang. O bakit sinasabi ni Jason na hindi niya alam yung password? Imposible naman po, ma'am, kasi kasabay pa daw po yung isang kakilala ko na nag-withdraw. Okay, Jason, imposible daw na hindi mo alam yung password. Ma'am, hindi ko talaga alam, ma'am. Kahit ano pang mangyari po, hindi ko po talaga alam. Kasi, ma'am, masikreto yung tao na yan. Sabi ko nga, ma'am, nung una, kasi may ginagawa siya, sabi niya, kailangan mag-withdraw. Sabi ko, sige, ako mag-withdraw. Ibigay mo sa akin yung password. Sabi niya, wag na lang. Sige, magsama na lang tayo pag-withdraw. Hindi niya binigay sa akin, pinagkatiwala sa akin yung password. Kasi, ma'am, sa larangan, ma'am, ng pera, sweetik yung tao na yan, ma'am. Okay, so ganito, kasi kami mismo parang nagugulat kami sa inyo, sino ba yung nagsasabi ng totoo? Sino ba yung Sinungaling nagsisinungaling? yung babae na yan, ma'am. Sa katotohanan nga, ma'am, kaya yan umalis dito, ma'am, kasi yung mga pinsan ko, inalok niya ng trabaho sa catering, tapos binayaran niya, mababa. Kaya umalis yan dito, ma'am, kasi daming tinakbuhan yan, babayaran dito ng mga tao sa catering. Okay, Jason, ano ba yung plano mo sa pamilya mo? Ma'am, ang plano ko na lang, ma'am, sa family ko, ma'am, kasi nalaman ko na may inuuwi isang lalaki doon. Kasi yung tiya niya mismo, ma'am, ang nagsabi sa amin, yung tiyahin niya, may kinakasama na siyang lalaki. Ang gusto ko na lang, ma'am, sana makita ko yung mga anak ko, ma'am, kasi bili nagkakulang babae na yan, ma'am. So wala ka ng plano, so parang... Pagbibigay ako, ma'am, ng sustento sa kanila, kahit tanungin mo po yung tita niya. Pagbibigay ako ng sustento. Pero anong sinasabi niya na hanggang February lang daw, ikaw nagbigay ng sustento sa mga anak mo? Pagbibigay po kami, sir. Katunayan nga yan, sir. Galing pa lang doon lang nagaramuan. Galing pa lang kami doon, sir. May picture pa nga ako dito, sir, eh. Okay, so ibig sabihin... partner, meron kang mga ebidensya, Jason, na ikaw ay nagbibigay ng sustento. Meron po. Buwan-buwan ba yan? Hindi man, ma'am, buwan-buwan kasi, ma'am, gawa na yan. Ang trabaho ko, ang putol-putol. Okay. Pag may pera ako, ma'am, pupunta ako doon sa kanila. Pero, ma'am, anong ginagawa niyan, ma'am? Pinagtatabuyan ako yan, ma'am. Jason, may binabanggit si Romela na ang dami pa niyang mga gamit na naipundar na until now. Tungkol, ma'am, sa gamit, ma'am, napag-usapan na namin yan, ma'am, sa barangay. Sabi ko, lahat ng gamit na pag-catering, sa'yo yan. Pero yung mga gamit sa loob ng bahay, ni isa wala kang dadalhin. Kasi hindi mo lahat pundar yan. Okay. Pero alam mo ba, Jason, na yung mga gamit na yan ay conjugal property. Kung naipundar nyo yan, na kayo ay mag-asawa na.
Kaya nga ma'am, conjugal, hinati na nga namin ma'am. Kasi ma'am, kung balik fortuitahin natin yung gamit ma'am pang catering, yung gamit pang catering tapos gamit sa bahay, mas lamang na siya dun ma'am. Okay. Kung paghahatian namin. Okay. So, willing ka ba, Jason, na mag-usap kayo sa inyong barangay para magkasundo kayo patungkol sa mga properties na naipundar ninyo, patungkol naman sa usapan sa suporta, at patungkol sa inyong mga anak? Ma'am, ang napag-usapan namin kasi ma'am, sa suporta ma'am, pag nasa kanya yung bata, siya ang bahala. Pag di niya nakaya, balik niya sa akin. Ako naman ang papatuloy sa mga bata. So, ibig sabihin, habang yung mga bata nasa nanay, wala kang ibibigay na suporta? Wala po. Alam mo Pero ba? Pwede ako magbigay. Ay, Jason! Pwede ako magbigay. Jason, maling-mali ang kagustuhan mo kasi syempre, Hindi ma'am, yan yung ma'am, sinabi niya man sa barangay. Siya man mismo ang nagsabi niyan, si Cristel, yan sa pamilya. Okay. Siya ang nagsabi niyan ma'am. so siya ang may Kasi, ma'am, kagustuhan niyan. Siya ang may kagustuhan. Matapang kasi yan ma'am, ng pag-usap namin ma'am sa barangay kasi nga, meron niyang nagbibigay sa kanya ng pera yung lalaki. Okay, sige Jason, kasi nababanggit mo na itong si Romela ang may kagustuhan na gano'n yung magiging kasunduan ninyo sa barangay. Okay, para malaman natin, iba-validate natin sa barangay kung yan ba talaga yung napag-usapan ninyo. Okay, para malaman natin ang napagkasunduan nila sa barangay at sakaling mag-usap muli sila sa barangay partner, bukas ang barangay partner para sa kanila. Pero nasa linya ngayon ng telepono ang kapitan ng Tambangan San Jose, Partido Camarines Sur. Nasa linya si Kapitan Bernie Agravante. Kapitan, magandang hapon po. Magandang hapon ma'am. Apo, Kap, eto po bang problema patungkol dito po sa mag-asawang si Romela at Jason ay nai-record na po or nakarating na po sa inyong tanggapan? Yes po, pinagharap ko na yan. Okay. Ano po ba, Kap, yung napag-usapan po patungkol po dito? Ngayong umpisa, pinagtawag ko sila para magkausap sila ng ang mahusay. Sabi ko sa kanila, pag-isipan niyo yan kasi kawawa ang anak ninyo. Opo. Mas mahirap yung tumatanda yung anak ninyo na hindi maganda yung pagsusama ng mga magulang. Ako, pag-isipan niyo muna kung ano ang desisyon ninyo. Hanggang nagkasundo sila, na ganyan mangyari, kaya nagkaroon ng kasulatan sa barangay. Ganyan doon, noong araw niya mismo, tanda ko yata kasi wala ako sa barangay. Yung naalala ko lang mismo, kasi hindi ko maalala yung Opo. Ano po yung nakalagay po? Yung mismong gamit, halimbawa, may kinuha na yan si Romela, ng mismong araw na yon. Hindi pa yata ang gamit niya noon kasi ginagamit niya pag-catering. Sabi ko sa kanila, ano na pag-usapan dito dapat masunod yan. Kasi hindi ko maalala masyado kasi wala ako sa barangay yung pinakalitan yung mismo ng kasulatan na palagay doon. Basta, halimbawa ako pagbisita ni Jason, pwede ka naman magbisita at importante ka ako niyan kung ayaw na talaga magkaayos sila. Okay. Pagkado ka talaga. Siyempre Okay, Kap, maputol po kita, no? Ang binabanggit niyo po, yung usapan nila patungkol po sa gamit, na yung mga kagamitan sa patungkol sa catering, mapupunta po dito kay Romela. How about do naman po sa suporta sa mga bata? Napag-usapan din po ba nila? Yes, pero kasi obligasyon mo yan bilang co-parent eh. Opo. Ano po yung napag-usapan po nila, Kapitan? Hindi ko masyadong ma-remind ma'am kasi hindi ko sa sobrang dilang ko na kasi. Basta napagkwento doon na kailangan talaga magsuporta ka sa co-parent magulang. Opo, ganito na lang po, Kap. Kasi ang binabanggit po, Kapitan ni Jason, na ang napag-usapan po daw nila at nag-agree daw po itong si Romela na kung ang bata ay naandun sa ina, yung nanay po yung gagastos or magbibigay ng lahat. Pag naandun naman sa tatay, siya naman po bahala. So, meaning to say, pag hanggang naandun po yung mga bata kay Romela sa nanay, wala pong hindi po magbibigay ng suporta. Ito pong si Jason. Kasi nung parang yun na parang dun sa kasulatan na alam mo pag nasa itong babae, siya naman bahala. Nag-agree naman sila both sides. Okay, so meron pong pag-agree or payag eto pong mag-asawa na ganun po yung magiging setup po nila. Oo, pero kasi sila po naman kasi nag-decide, sabi ko ayun yung anong gusto niya, kayo naman mag-decide niyan. 8, 13, tas yung isa, 8-13.
5 So lahat ata. pa po ito minor de edad. So ngayon po, Kap, yung mga Lahat po yun bata, minor. opo, ang worry po ni nanay, syempre po ay hirap din sa buhay itong si Nanay Romela, kaya humihingi po ng sustento dito po sa tatay. So kahit po itong Okay. mga bata ay nasa kanya, dapat naman talagang magsuporta po yung tatay dahil obligasyon niya din po yon. Yes. Co-parental obligation as a father. Opo. Ayan. So ganito na lang po, Kap, maaari po ba sa muli na magkaroon ng pag-uusap itong dalawa dyan po sa inyong barangay? Wala namang problema. Anytime po sa barangay para magkausap sila ulit, para ma-final kung ano talagang dapat gawin para hindi yung maiipit yung sitwasyon ng mga bata. Ayun. Ayun. Iwanan po ng barangay para kung pwede pa maayos, mas maganda. Ang hangangad lang naman ng barangay na gusto ko, hindi yung maapektuhan yung bata kasi kawawa. Tama. Tama. Ang maapektuhan Yan yung po mga bata sa- talaga eh. Yes Opo. po, kasi iniisip ko sa punong barangay, pag-isipan niyo ba ako yan, hindi basta-basta yung decide niyo, ang kawawa mismo anak ninyo. Opo, Pagdating ng Kapitan. panahon. Kapitan, bilang ama po ng inyong barangay at bilang tatay na din sa inyo pong mga anak, ano po yung gusto niyo Yes, pong po. sabihin dito po kay Jason? Masasabi ko kay Jason, alam niya na yan, so anong parte niya, kung anong dapat na decision niya, at bilang isang tatay, panindigan niya kung ano, siyempre, anak niya na yan eh. Tapos ang ginisip ko, kawawa yung mga anak. Silang mga addiction yan eh, sa kanilang mag-asawa na hindi maayos ang pagkikitungan ng bawat isa, mas maapiktado, kawawa anak nila. Dapat pag-isipan mo sa mundo na, o dapat i-decide habang maaga pa, na hindi pa masyadong na kung anong isip ng mga bata. Para naman kay Romela po, Kapitan. Nila naman at siya mismo ang ilaw ng tahanan. Pag-isipan nila, kasi palaging sinasabi ko sa kanila yan, sa barangay, hindi yan basta-basta yung decision ninyo na hindi dapat na pagdating ng panahon hindi na magsisisi. Kasi mahirap yun eh, pag broken family, mahirap yung naadat ng mga anak yan, ganito pala si Rita pa, saka si Mama. Kung pwede maayos, mas maganda. Pag magpapasko naman eh, Yun nga po, Yes, nakakalungkot diba? na sa mga ganito Nakakalungkot pong eh. panahon, apektado ang mga bata. yes po, magpapaskong Pasko, broken family, mas mahirap po yung nakatatak sa mga anak nila. Ganito pala mga magulang ko. Hanggat maaga pa, kung kaya may solusyonan, mas maganda. Yan na lang po ang gift nila sa mga anak nila. Mas Opo. maganda po yun. Tama po, Kap. Kap, kung sakali po na magkasundo po sila, pwede po bang samahan natin itong si Romela na yung mga gamit po sa kanilang bahay ay makuha po? Wala pong problema, open Monday to Friday po ang barangay, daily duty, para po ma-assist siya. Anong kailangan assistin sa galing sa barangay. Okay, Para so, ma-secure po naman siya. Opo, maraming salamat po, Kapitan, sa inyo pong panahon at Okay po. oras. Mabuhay, Bernie Agravante, Kapitan ng Barangay Matambak. Thank you po, ma'am. Opo. Thank you po. Merry Christmas. Maraming salamat, Kapitan, at Merry Christmas din po. Balikan natin si Jason. Ayan, Jason, magandang hapon sa muli. Magandang hapon rin, sir. Opo, sa ngayon po ba, ano yung pinakaplano nyo patungkol dito sa, unahin ko muna dito sa sustento sa mga anak mo? Sa akin, sir, ako willing ako, sir, magbigay. Kaso nga po, lahat ng account nila naka-block po ako. Tapos sabi niya sa akin, sir, naka-block ano na daw ako sa barangay. Naka-block na daw ako sa barangay. Bawal po daw akong lumapit sa kanila. Okay, ganito Ayan. na lang, Jason. Jason, bilang isang tatay, at alam ko naman na siguro, alam mo naman sa sarili mo na mahal mo ang mga anak mo, so wag mo na silang pahirapan. Kung gusto mo talaga magbigay ng sustento, gumawa ka ng paraan. Ma'am, gumagawa ako ng paraan, ma'am. Inaalis niya ng mga anak, ma'am, kung saan niya sinasama. Sinasama niya sa lugar ng lalaki doon sa Albay. Mali po yan, ma'am. Okay. Ay, hindi, ma'am. Huwag mong pagsalitain mo muna yan, ma'am. Huwag mo muna pagpasalit. Oh, wag ka muna magsalita, Romela. Wag ka muna magsalita. Ayan. Okay. At may isa pang dinidemand itong si Jason. Ano yung sinabi mo kanina patungkol dito sa anak mo? Yung sa anak ko, ma'am, ilang beses po ako nagtungo dyan. Basta alam niya po na pupunta ako dyan, ma'am. Inaalis ko sa inyo, tinatago ang mga anak ko, ma'am. Bawal kiso, bawal daw ako lumapit, bawal ko daw kausapin. Tinat nga ako, ma'am, sa account ng anak ko.
Jason, matanong kita, wala na bang pag-asa na maayos pa kayo ng asawa mo at mabuo ulit ang pamilya? Ay kung ako ma'am tatanungin niyo po, sa akin ma'am, para sa mga anak na lang ma'am, kasi paulit-ulit akong ginagago niyan ma'am, babae na yan ma'am. Okay. Naawa na ako ma'am sa sarili ko ma'am. Ayan, so wala ka ng Naawa na ako sa sarili ko. Jason, wala ka ng pagmamahal na natitira dito kay Romela. Sir, binigyan ko yan sir ng pagmamahal sir. 8 beses ko yan sir sinundog dyan sa lugar nila, pero hindi yan sir sumama. Okay, pag ayaw na partner, hindi na sumama, ayaw na talaga. So, ngayon, Romela, Tapos, ang sabi ko po sa kanya, sabi ko, sa susunod natin pagkikita, ngayon, pag hindi ka pa sumama, sa susunod natin pagkikita, titingnan kitang hindi na kita kilala. o yun, so binigyan ng ultimatum. Okay, so, Balikan natin si Romela naman. Testigo niyan, ma'am, ang auntie niya, ma'am. Auntie niya mismo, testigo niyan. Umiiyak pa yung auntie niya. sige, balikan natin si Romela, no? Romela, Hello po, ma'am. napakinggan mo si Jason. Parang wala na talagang pag-asa na kayo ay mabuo pa dahil ilang beses ka nang binigyan ng pagkakataon. So ngayon, Romela, ganito na lang. Pagkakataon sa kanya. Okay. So parehas na siguro kayo naka-move on ngayon, Romela. Ang pinag-uusapan na lang natin ngayon, yung sustento at mga gamit. So, Yes, ma'am. ang para sa kagustuhan mong yan, dahil si Kapitan ay willing naman na kayo ay muling pagharapin sa kanilang barangay. So, pag-usapan na lang doon kung ano yung magiging agreement, magiging kasunduan ninyo patungkol sa mga bata at kung ano yung mga gamit na pwede mong makuha. Huwag kang mag-alala, Romela, dahil sasamahan kayo ng aming team. Opo, ma'am. Ayun. So, ano yung masasabi mo ngayon, Romela? Kasi hindi niya malam pundar na lahat niya, ma'am. Okay, ang binabanggit mo, Jason, hindi lahat ng gamit ay pwede niyang dalhin. Sabi ko nga, Opo, ma'am. ang gamit ninyo ay conjugal property. So pag-uusapan ninyo yan, kung ano yung pwedeng dalhin, hati-hati kayo at doon yon. Hindi naman pwedeng pagtalikod ninyong dalawa ay meron pang mga problema. Kaya nga kayo ay mag-uusap. Pinaubaya ko na nga, ma'am, sa kanya yung pang-catering, ma'am. Ang laki ng gastos doon, ma'am, sa pang-catering na mga gamit na yun, ma'am. Jason, ulitin ko, kayo po ay mag-uusap na dalawa para kayo ay magkasundo. So, ibig sabihin, may hinahabol pa si Romela, ibig sabihin, hindi pa sapat yung mga gamit na nasa kanya. Ngayon, magharap na lang kayo sa barangay para kayo ay magkaayos at yung aming team ay kasama po ninyo para kayo ay alalayan. Okay ba sa inyo? Okay, Jason? Okay? Okay po, ma'am. Willing naman ako, ma'am. Ayun. Diyan, Jason, believe ako dyan sa inyo na kayo ay willing na makipag-coordinate para naman sa kabutihan ito ng mga anak po ninyo. Opo. Tapos kung pwede, ma'am, pwede kong makasama ngayon pa sa kahit mga anak ko na lang, ma'am. Okay, so yan ay pag-uusapan ninyong dalawa. Kaya bago pa man dumating ang Pasko, dapat kayo ay mag-usap na at magkaintindihan na para naman yung mga bata ay makaramdam din sila ng pagmamahal ngayong Pasko. Tapos, ma'am, agad ko na lang, ma'am, sa kanya, huwag niyang papakita yung lalaki naman sa mga anak ko, ma'am. Kasi sabi ng babae na yan, ma'am, huwag na daw akong tatawagin papa. Ang tatawagin na daw papa, ma'am, yung bago niyang asawa ngayon. Ayan. Tama po ba yan, ma'am? Okay, so maling-mali dahil Romela, Hello po, ma'am. Romela, wag po nating i-brainwash or tuturuan yung mga bata ng mali. Wala po, ma'am. Katotohanan, ma'am, sinasabi niya, ma'am. Kaya nga, hindi ko naman sinasabi. Wait lang. Sige, magharap na lang kayo sa barangay para kayo ay magkasundo. Ang pinaka-importante ngayon, dapat pag-usapan ninyo yung ikakabuti ng inyo pong mga anak, yung welfare po ng mga bata. So, ayan, ipagharap na lang natin sila partner sa barangay, Total, si Kapitan Agravante ay willing naman silang pagharapin at magkasundo itong mag-asawa patungkol sa mga gamit at sa mga bata. Iyan ang nakakalungkot na nangyayari pag ang mag-asawa ay naghiwalay, talagang apektado. Apektado, ng mga partner. anak nila. Lalo na kung naririnig ng mga bata. Lalo na ngayon. Nakikita yung sigawan, naririnig yung sigawan, nakikita yung mga actuations na ibang-iba na yung dati nilang nakikita Masaya. magmamahalan. Lalo na ngayon na magpapasko pa naman. Correct. Diba? So, sana maayos din sila at yun ang pinakahiling natin, partner, na yung mga bata ay makaramdam sila ng kasiyahan ngayong Kapaskuhan. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo,
Nagpaabot ng tuwa at saya sa mga bata ang Ako Bicol Party List dyan sa probinsya ng Sorsogon. At update sa isinagawang gift-giving activity ng Ako Bicol Party List sa Cagbacong, Legazpi City na dinuluhan mismo ni Congressman at Attorney Alfredo Pido Garbin. Panoorin po natin mamaya lamang. Lahat ng yan, abangan nyo mga ka-aksyon. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kabundukan, sa tabing dagat, at sa mga liblib na barangay, naroon ang Ako Bicol Party List. Kasama mo, kakampi mo, kasurog mo sa laban para sa mas maginhawang buhay. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang serbisyong may puso, mga programang hindi lang proyekto, kundi tunay na kwento ng pag-asa, pagkasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat medical at dental mission, daan-daang pamilya ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, gamot at ngiti, katuwang mga volunteer doctors, dentists at partners na may pusong maglingkod. Sa bawat wheelchair na ating naipamahagi, may isang buhay na muling nabigyan ng pag-asa at pagkakataong muling makagalaw tungo sa panibagong bukas. Sa kabuhayan at edukasyon, patuloy tayong nagbubukas ng pintuan ng oportunidad mula sa scholarship programs para sa mga kabataang nangangarap hanggang sa Padyak Asenso at iba pang livelihood projects para sa masisipag nating kababayan. At maging sa oras ng sakuna, isa kami sa mga unang rumiresponde sa gitna ng ulan, baha o unos.
naroon ang Ako Bicol, agad na kumikilos para maghatid ng relief operations at kalingang may puso. Dahil para sa amin, ang bawat sakuna ay hindi hadlang kundi pagkakataon para ipakita ang tunay na diwa ng bayanihan at malasakit. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto para sa malinis na tubig, maayos na elektrisidad at mas maliwanag na kinabukasan. Mula sa mga water system projects hanggang sa mga bagong substations, bawat ilaw, bawat patak ng tubig, simbolo ng pag-asenso. Ang Ako Bicol ay hindi lamang boses sa Kongreso. Ito ay kakampi sa serbisyo, kaagapay sa pagbangon at kasurog sa pag-asenso. Patuloy kaming magsisilbi, tapat at may malasakit para sa bawat Bicolano, para sa bayan. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, tuwing Pasko, bida ang mga bata. Kaya ang Ako Bicol Party List ay tuloy-tuloy sa pagkilos para maghatid ng sorpresa sa mga bata saan man sulok ng ating reyon. At matapos ang sunod-sunod na gift-giving ng Ako Bicol Party List noong mga nakaraang linggo, maagang tinungo ng Ako Bicol Party List kaninang umaga ang bayan ng Gubat sa probinsya ng Sorsogon para maghandog ng mga munting regalo at mapasaya ang mga bata mula sa barangay Bagakay. Kamusta kaya mga chikiting at mga magulang doon? Nagustuhan kaya nila ang maagang pamasko ng Ako Bicol Party List? Para sa detalye makakausap natin si Japs Calios, ang Ako Bicol Party List Provincial Coordinator dyan sa probinsya ng Sorsogon. Magandang hapon, Ma'am Japs. Ay, hello, good afternoon. So, Merry Christmas. Ayan, medyo mahangin po dyan, ma'am, sa lugar po ninyo, pero... Opo. Ang cute-cute ni Ma'am Japs. Ayan. Opo, ma'am, kamusta na po yung paghahanda ng Ako Bicol at kamusta na po yung nagaganap na gift-giving activity ng Ako Bicol Party List dyan po sa inyong lugar? Actually, katatapos lang namin doon sa barangay. Ayusin muna natin, partner, no? Okay, putulin muna namin kayo, Ma'am Japs. Ayusin lang namin yung linya. Parang tayong nagre-report ngayon ng weather update. Diyan para sa detalye ng ulat panahon. Live diyan sa Gubat, Sorsogon. Alamin natin ang kalagayan ng panahon diyan sa Sorsogon. Parang ang ganda, partner, ng background ni Ma'am Japs, ano? Umahangin sa likod, malakas yung hangin, pero ang ganda pa rin ng subject, partner. Ang ganda Correct. ng Ma'am Japs. Si Ma'am Japs. Yan ang provincial coordinator. Ito na naman tayo ngayon sa pag-uusapan natin na regalong handog ng Ako Bicol Party List sa mga bata. Alam mo, partner, yan ang isa sa mga kasiyahan ko rin na maraming mga bata na bibigyan ng kasiyahan ng Ako Bicol Party List. Correct. At dati ay sumasama ka, di ba? Yes. Last year, sumasama ka sa mga gift-giving. Lagi tayong kasama, partner. Kaya lang ngayon, dahil dumadami na tayo, so kailangan natin mag-stay dito. Tayo lang magkasama, partner. Dito na lang muna tayo. Kumbaga, sila naman. Sila naman. Ayan, balikan natin. Opo, balikan natin si Ma'am Japs. Ma'am Japs. Yes, good afternoon. Ayan. Medyo mahangin talaga dito sa Sorsogon. Ayan. Sa muli, ma'am, kamusta na po yung paghahanda ng Ako Bicol at kamusta na po yung isinasagawang gift-giving activity ng Ako Bicol Party List dyan po sa Sorsogon? Yeah, actually kanina natapos namin yung 200 kids ang nabigyan natin ng kasiyahan at talagang kita natin ang kung gaano kasaya yung mga bata kasi first time nating pumunta doon sa barangay Bagakay, Gubat, Sorsogon. Pati yung mga parents talagang full support at nag-join sila sa ating mga palaro. Kaya maraming salamat. Grabe pa sa salamat nila sa Ako Bicol dahil sila ang namaswerteng napili para mabigyan ng kaugmahan sa Kapaskuhan para sa kaakian ng Ako Bicol Party List. Opo. Ma'am, nasa ilan pong mga bata yung naging benepisyaryo po ng aktibidad? Actually, dahil napaka
generous tayo, ginawa nating 200 kids. More than 200 kids yung natin kanina, yung nag-participate kanina. Kasi maraming bata doon sa Barangay Bakakay kasi nasa dagat siya. So maraming bata doon, kaya dinoble natin yung ating beneficiary doon. So almost 230 kids yung presenting bata kanina. So ayun. So ibig sabihin Ma'am Jap, sa sinasabi nyo, maliban sa regalo, mga palaro, ano pa yung nandun sa activity? So marami tayong pagkain na binigay sa kanila. Siyempre, nagbigay din tayo ng mga gifts para sa mga kabataan. Kasi yun ang nilolook forward nila, yung nakabalot na mga regalo. And then after the event, ayun, masayang-masaya silang kumain ng spaghetti, ng handa ng Ako Bicol Party List. Ayun. So parang nasa Christmas party sa loob ng classroom. Pero ngayon, dyan sa Barangay Bagakay. Ma'am Japs, magandang hapon. Yes, my love. Opo, ang napakagandang auntie ko. Ayan, wag kang kontra partner. Tingnan mo ang ganda ni Ma'am Japs at ang ganda ko. O, di ba? Pares lang naman. Hindi nagkakalayo, partner. Hindi nagkakalayo. Talagang lamang lang talaga siya sa height. Matangkad yan si Ma'am Jap. Si Maha Salvador. Ayan. Ma'am Jap, ano po yung... Alam po natin na talagang naging masaya yung mga bata. Kumusta naman po yung mga magulang? Sobrang masaya din po ba? Mas masaya yung magulang, Actually, mas excited yung mga magulang kasi nag-participate pa sila sa mga laro. Kumbaga, nabigyan din natin sila ng kaunting kasiyahan kasi talagang nandun yung mga magulang hindi umalis. Talagang nakaka-proud na talagang nagpapasalamat sila dahil yung Ako Bicol nandoon sa lugar nila. Ayun, talagang naman na... ang mas magiging masaya talaga sa mga ganitong pagkakataon, mga magulang. Kasi alam mo yung mga magulang na lahat ay gustong ibigay sa mga bata. Kaya lang siyempre kung walang kakayahan, kulang din yung maiaabot. Pero sa tulong ng Ako Bicol Party List, naibigay yung kasiyahan ng mga magulang at mga bata. Opo, aside of that, Ma'am Jobs, na mga ginawang aktibidad ng Ako Bicol Party List, meron pa ba ang susunod na gift-giving program na magaganap dyan sa Sorsogon? Yes, dalawa ang magaganap ngayong gift-giving. Ngayon, kanina sa first district sa second district tayo. Ngayon namang alas 3, papunta kami sa first district sa Pamorayan, Sorsogon City naman tayo. Ayun! Second district. 3 o'clock tayo doon. Ilang mga bata naman yung mabibigyan doon sa second district? Nasa 130 plus. Ayun, depende kasi depende sa dumating. Pero ang na-prepare natin, more than 100. More than 100 na gifts, more than hundreds na pakain, tsaka yung aabangan nila, yung mga palaro natin. Sa bagay, hindi yan problema kung madami kasi kung ang prepare is 100, kung ang expected is 150, laging may buffer dyan ang Ako Bicol Party List dahil talagang hindi mo yan mabibilang Opo. Actually, hindi na kami nagbibilang. Kung sino yung dumating, lagi tayong meron. Okay na magsobra, wag lang magkulang. Opo, no limit. Basta bata na nagpunta, mabibigyan. Para sa mga bata, mabibigyan natin yan. Pwede pang umabol ako? Pwede. Ano sa amin? Pwede siyang umabol, pero ikaw daw, partner, ang magbibigay ng regalo sa mga bata. Hindi, kasi sabi niya, walang limit. Bata pa naman ako, partner. Diba? Pero may generous si Ako Bicol. Dapat, sabi ni Ako Bicol, di bali lang magsobra, wag lang magkulang. Tama. Tayo lagi. Ma'am Jobs, meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan dyan po sa Sorsogon, ngayon pong papalapit ng Kapaskuhan? Siguro sa mga kababayan ko, sa mga Sorsoganon, nandito lang lagi sa Ako Bicol para magbigay ng kasiyahan at ng tulong para sa ating mga Sorsoganon. So, Ako Bicol Party List, lagi lang nandito, may opisina tayo dito at laging handang tumulong. Ganun po ang Ako Bicol Party List sa ngalan ng ating Congressman, Pido Garbin. So, pinapaabot niya, diba, ng maligayang Pasko po sa ating lahat at walang bibitaw. Yan, walang bibitaw. Sa support.
Ayan. Kapit lang. Yan, kapit lang. Maraming salamat at walang bibitaw. Maraming salamat, Ma'am Japs, ang provincial coordinator dyan sa probinsya ng Sorsogon. Napaka-cute ni Ma'am Japs. Tingnan mo ang kanyang outfit. Pinaghandaan ko talaga ito. Di ba? Ang kanyang outfit, bagets na bagets. Ayan. Salamat, Ma'am Japs. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas din po sa inyo. Ayan, partner. Ayan, Diba? sa mga kids, yan, abang-abang lang kayo from Gubat, pupuntang naman na Sorsogon City. Oo, Kaya mga yun. bata, kita-kits po tayo dyan sa Sorsogon City. Ganyan, partner, ang Ako Bicol. Talagang lahat ng sektor ay pinapasaya. So Ayan. ngayong Kapaskuhan, dahil etong Pasko ay parang yung mga bata talaga yung mas nagiging Mas masaya. Correct. Di ba? Lalo na meron silang natatanggap ng mga regalo. Kaya dire-diretso yung pagbibigay katuwaan, kasiyahan at regalo ng Ako Bicol Party List. Kumaga halos naubos na lahat ng probinsya na kumaga maging beneficiary Kung pwede lang pumunta doon, partner, sa Afghanistan, sa Russia. Grabe naman, ano? Myanmar. Gagawin niya ng Ako Bicol. Ayan. Pag Korea, sama ako, partner. Oo, Korea, nanay mo. At yan ang mga kwento at hinaing nating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Ayan mga ka-action, partner! Walong araw na lang. Talagang palapit na Malapit partner na. ang araw ng Pasko. Yan. Walong tulog na lang, partner. Wala? Walong tulog na lang, hindi yung walang tulog. Excited na, no? Walang tulog na lang, partner, at Pasko na. Pasko na. Pero partner, maiba ko. Sabi mo kanina, kung pupunta ng Korea, sasama ka. Correct. Bakit, partner? Siyempre, para ma-experience ko naman yung snow. Akala ko may pupuntahan ka sa Wala Korea. naman. Wala naman. Ayan. Yan. Tanong ko lang, partner. No? Kasi there's always a question in my mind sa kada sinasabi mo na kakaiba. Siyempre. Kakaiba. Pakikita mo, anong bansa ang gusto mong mapuntahan in Of case course, man partner. magkaroon ka ng pagkakataon? I want to go in... ang pinakagusto ko talaga, France. Bakit France? Ang Instagrammable. Instagrammable. Tama ba? Yung Eiffel? Gusto ko talaga dun, partner, kasama yung aking buong pamilya. Parang pag napuntahan ko yung lugar na yun, partner, parang susunod-sunod na partner yung iba pang gusto ko. Akala mo kung ano na, pag napuntahan ko na yun. Ako kasi, ang pinakagusto ko talaga is makaranas ng snow. Okay. So, okay. Si Adrian daw sa Japan. Bakit sa Japan, Adrian? Okay. Bakit naman Japan, Adrian? Gusto mo na, Japan surplus pala. Ang dami yan, dun ka sa SM. Ang dami ditong Japan surplus ng mga tindahan. Ito talaga, Adrian. Pero gusto mo talaga makaranas ka ng snow. Yeah, Makikita mo yung pagising mo sa umaga, may mga snow. Gawan kita, partner, sa labas ng bahay niyo. Styro. At hanggang bukas, mga ka-aksyon,
sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at tutugon sa inyong pangangailangan. Magandang hapon mga kaaksyon at maraming salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan.